Ang Date in the Future ay isang malumanay na kanta ng pag-ibig na lumalampas sa mga hangganan ng oras. Ito ay isang paglalakbay hindi lamang ng pag-ibig, kundi pati na rin ng pagpili, sakripisyo, at mga salitang hindi nasabi. Sa universo, mayroong hindi mabilang na mga espasyo, tulad ng Earth at tayong lahat ay umiiral ng magkasama. Si Than Kong ay isang taong may kakayahang maglakbay sa oras, ngunit sa kanyang huling paglalakbay, hindi niya sinasadyang nawala ang kanyang core ng enerhiya. Batay sa natitirang signal ng core ng enerhiya, nasa espasyong ito at nanatili siya rito upang hanapin ito. Si Dich Han Hien, isang clumsy music student, ay naapakan ang isang boat ng tubig at pinunit ang damit ni Than Kong. Inabot niya ang kanyang kamay at inakala niya na tinutulungan siya nitong tumayo. Ngunit sa katunayan, gusto lang niyang kunin ang napunit na piraso ng kanyang damit sa oras ng pagsusulit. Nakaupo ang guro at tinitingnan ang mga estudyante sa pamamagitan ng isang pahayagan at si Dich Han Hien ang unang nagpasa ng kanyang papel. Lumabas siya ng silid ng pagsusulit na may napakakampanting kilos at naisip na kapag nakuha niya ang kanyang marka, bibigyan siya ng guro ng red envelope at lilikha ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya dahil sa paghanga. Si Than Kong ay nakaupo at nagpipiano at naaalala ng malinaw na napunit ang kanyang damit. Ngunit ang eksena ay binago upang maging dalawang taong nagdaan sa isa't isa nang walang anumang nangyari. Binuksan niya ang aparador at nakita na ang damit ay hindi napunit. Nagtataka si Than Kong kung sino ang nagbago sa nakaraan. Habang naglalakad si Dich Han Hien, nabangga siya at lumipad ang lahat ng kanyang mga dokumento. At nahulog ako kay Than Kong. Pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang kamay at muli siyang naglakbay sa oras sa silid-aralan. Pagpasok niya sa klase, tinawag siya ng guro na magnanakaw upang makakuha ng perpektong marka at binigyan pa niya ito ng dalawang sagot sa huling tanong. Pagkatapos ay binigyan siya ng guro ng gawaing mag-compose ng musika at kailangan itong ipasa sa loob ng 3 araw na ikinagulat niya. Pagbalik sa kanyang kwarto, si Han Hien ay gumawa ng isang kakaiba at kakaibang piraso ng musika na nag-isip sa kanyang matalik na kaibigan na naghihiganti siya sa guro. Ngunit sa kanyang sarili, nakita niya itong kawili-wili. Binuksan niya ang bintana at nakita si Than Kong na nakatayo at nakatingin kay Han Hien ng napakalalim. Iniisip niya, may kinalaman kaya ang core ng enerhiya sa kanya? Habang iniisip niya naman kung magulo ba ang kanyang buhok. At siya ay patuloy na nakatingin. Sa araw na ipinasa niya ang kanyang papel sa guro, lumabas si Han Hien na may malungkot na mukha dahil pinagalitan siya ng guro. Kaya inalo siya ng kanyang matalik na kaibigan at sinabing mas maganda kung maaari siyang maglakbay sa oras tulad ng sa mga pelikula na nagbigay sa kanya ng ideya. Sinundan niya si Han Hien sa isang sulok at sinubukang i-activate ang liwanag sa kanyang kamay upang matulungan siyang maglakbay sa oras. Nagbasa siya ng maraming walang kwentang incantation na inimbento niya, ngunit walang nagtagumpay. Naalala ni Han Hien na ang huling beses na naglakbay siya sa oras ay may kinalaman sa tubig, kaya sinubukan niya ulit na gumamit ng tubig. Naghugas siya ng kanyang kamay at nagbuhos ng tubig sa kanyang mukha, ngunit wala itong epekto, kaya naisip niya na kailangan niyang mabasa ang buong katawan. Kaya humanap siya ng isang lawa upang tumalon. Resulta, walang nangyari at sinaktan niya pa ang kanyang sarili. Umuwi si Han Hien at nakita si Than Kong na tumatakbo. Nakita niyang basa siya, kaya ipinabalot niya ang kanyang jacket sa kanya at umalis na nag-iwan sa kanya na tuliro. Si Than Kong ay nasa isang teknolohikal na silid. Tinitingnan ang mga larawan at naaalala na sa bawat pagtatagpo nila ni Dich Han Hien, mukhang tanga siya. Ang mini-robot na lumulutang ay nagmamadali sa kanya na kunin ang core ng enerhiya habang iniisip niya kung paano siya lalapitan. Bumalik si Han Hien sa kanyang kwarto at tiningnan ang jacket at nakita siya ng kanyang matalik na kaibigan. Tinukso siya at tinanong kung kanino ito. Nang sabihin ni Han Hien na kay Than Kong ito, nagulat si Guanling dahil sikat siya sa pagiging malamig. Si Guanling ay nagturo sa kanya ng mga paraan upang lapitan siya. Sa simula, sinabi ni Han Hien na hindi niya kailangan, ngunit kalaunan ay tinanong niya si Guanling tungkol sa plano. Sinabi niya na una, kailangan niyang ibalik ang jacket, pagkatapos ay makipagkaibigan sa social media upang makipag-usap ng mas madalas, pagkatapos ay mag-post ng kanyang sariling mga larawan upang ipakita ang kanyang karisma, at sa wakas ay makipag-date. Nang marinig ito ni Han Hien, naisip niya ito at mumiti ng mag-isa. Ngunit bigla siyang natauhan at sinabing, ang bilis naman noon, hindi pwede. Binuksan nilang dalawa ang kanilang mga telepono at nakita na ang kanilang spoiled roommate na si Bai Xianyu ay nag-post na gusto niyang kumain ng prutas. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto at nagdala ng prutas bilang regalo. Kaya umarte siya. Naghanap si Han Hien kay Than Kong upang ibalik ang jacket. At para pasalamatan siya, inanyayahan siya na sumali sa summer camp ayon sa sinabi ni Guanling. Ngunit kinuha lamang niya ang tiket at nagmamadaling umalis nang hindi tumutugon sa kanya. Biglang lumiwanag ang kanyang kamay. Si Than Kong ay nanaginip na nawala si Han Hien at ang tanawin. Pagkatapos ay tumakbo siya, kasunod ng liwanag at nagising ng bigla. Sa harap niya ay ang guro, na pagkatapos ay sumigaw sa kanya na lumabas ng klase, na nagulat sa buong klase. Pagbalik sa kanyang kwarto, nagreklamo si Han Hien tungkol sa guro, ngunit walang pakialam si Bai Xianyu at ipinakita lamang ang kanyang paghamak sa lalaking hinahabol ni Han Hien. Pumasok si Guanling sa kwarto, ngunit ang kanyang ugali ay napakakakaiba. Lumalabas na halos maging interesado rin siya kay Han Hien at sinabi na nakalimutan niya na. Piniling niya ang contact ni Than Kong at agad na ipinakita ni Guanling ang isang piraso ng papel na gustong ibigay ni Than Kong kay Han Hien. Ngunit para makuha ito, kailangan niyang suhulan siya ng pagkain. Kaya, kailangan ni Han Hien na ibigay ang kanyang bag ng cookies sa kanya. Sa tatlosay, nagkita sila sa basketball court. Agad na hiniling ni Han Hien sa kanya na maging kaibigan sa social media para magkaroon sila ng contact. Ngunit sinabi niya na wala siya dahil wala siyang kaibigan. Tinanong niya kung mayroon siyang mga magulang
magulang o kamag-anak at sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay wala sa mundong ito na nagpagkamali kay Han Hien. Pagkatapos ay hindi na siya nagtanong at direktang kinuha ang telepono ni Tan Kong upang makipagkaibigan sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ibinalik niya ito sa kanya at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanya sa summer camp. Sumang-ayon si Tan Kong na pumunta sa summer camp. Sa susunod na weekend kasama si Han Hien na nagpasaya sa kanya. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ngiti ng ngiti na nag-usisa kay Guanling at tinanong siya at sinagot ni Han Hien na sumang-ayon si Tan Kong na maging matalik niyang kaibigan. Inakala niya na matagumpay siyang nagpahayag ng kanyang pagmamahal, kaya mabilis na ipinaliwanag ni Han Hien na pumayag siyang pumunta sa summer camp. Pagkatapos ay sinabi pa ni Han Hien ang kanyang hinala na si Tan Kong ay isang ulila na tinukso muli ni Guanling. Sa kabilang banda, iniisip ni Tan Kong ang mga nakaraan na binago. Maaaring dahil sa pisikal na pakikipag-ugnayan niya at ni Han Hien at ang core ng enerhiya ay maaaring nasa babae. Biglang dumating ang pamilya ni Guanling sa dormitoryo upang kunin ang kanyang mga gamit at sinabi na hindi maganda ang pakiramdam ni Lingling kaya binigyan siya ng paaralan ng pahinga na hindi naintindihan ni Han Hien. Tinanong niya si Guanling ngunit hindi siya sumagot sa kanya at patuloy na umiiyak. Matapos silang umalis mula sa salaysay ni Bai Xianyu, nalaman ni Han Hien na niloko si Guanling sa pag-ibig. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa masyadong abala sa mga usapin ni Tan Kong at hindi man lang tinanong si Guanling. Nang marinig ni Han Hien ang pangalan ng taong nagpasakit sa kanyang matalik na kaibigan, agad siyang naghanap ng paraan upang bumalik sa nakaraan upang ibunyag ang kanyang totoong pagkatao. Muli siyang gumamit ng trick na pagbuhos ng tubig sa kanyang sarili na alam niyang hindi magiging matagumpay. Pagkatapos nito, pumunta siya sa mga lugar kung saan ginawa niya ang parehong mga aksyon bago siya naglakbay sa oras, ngunit wala pa ring nangyari. Sa huli, patuloy siyang naglalakad habang nakataas ang kanyang kamay at sa direksyon na lumiwanag ang kanyang kamay, iyon ang direksyon na tinahak niya at umabot siya sa rooftop. Si Tan Kong, na nasa teknolohikal na silid, ay sinabihan ng robot na malapit na ang core ng enerhiya, kaya kailangan niyang lumabas upang suriin. At tama nga, ito ay siya. Dahil sa pagiging abala niya sa pagtingin sa kanyang kamay habang naglalakad, nadapa si Han Hien, kaya mabilis na tumakbo si Tan Kong upang saluhin siya. Nagkadikit ang kanilang dalawa, kaya naglakbay si Han Hien sa nakaraan. Nang walang iniisip, nagmamadali siyang pumunta sa basketball court upang kunan ng video ang eksena ng dalawang babaeng estudyante na nag-aaway dahil sa lalaking gusto ni Guanling. Upang malaman niya na ang lalaking iyon ay nagmamahal ng maraming tao, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Lingling at inakala niyang isang pagkakamali ito at gusto niyang linawin na nag-iwan kay Han Hien na walang masabi. Si Tan Kong ay nakilala ang bagay na kailangan niya ay nasa katawan ni Han Hien at sinundan siya sa nakaraan, ngunit hindi niya dapat hawakan ang kanyang katawan, kaya hindi niya siya mapigilan sa pamamagitan ng pananalita. Napansin din ni Han Hien na may kakaiba kay Tan Kong. Si Han Hien ay nasa kanyang kwarto, naghihintay kay Guanling na umuwi, ngunit hindi siya dumating. Nakatanggap siya ng text message mula kay Tan Kong na nagsasabi na bumaba siya dahil may kailangan siyang sabihin sa kanya. Sasagutin na niya na bababa siya kaagad, ngunit nagbago ang kanyang isip at sinabing abala siya. Si Guanling ay masayang pumasok sa kwarto. Suot ang pulang scarf habang mainit ang panahon. Nang tanungin ni Han Hien, sinabi niya na si Fu Lam mismo ang gumawa at nagbigay sa kanya ng scarf na ito. Ipinaliwanag din ang insidente sa dalawang babae na isang pagkakamali lamang dahil pareho nilang gusto si Fu Lam, ang lalaking gusto ni Guanling. Sinubukan ni Han Hien na himukin siya na magising, ngunit hindi niya magawa. Pumasok si Bai Xianyu at ibinunyag na ang scarf na ito ay binili lamang at si Guanling ay dapat na ika-negatibo 6 na tao na nabigyan ito. Kung hindi siya naniniwala, dapat niyang suriin ito online. Sinuri ito ni Han Hien at napatunayan na tama ang sinabi ni Bai Xianyu na nagpatulala kay Guanling. Pagkatapos ay nagalit siya dahil naloko siya, kaya itinapon niya ang scarf at umalis. Tinawagan ni Han Hien si Tan Kong na nasa ibaba upang pigilan si Guanling. Nakita niya ang walang malay na Guanling sa upuan nang bumaba siya. Inakala niyang pinatulog siya ni Tan Kong. Si Linlin ay nagpatunay na ang sarili niya ang nagsanhi ng pagkawala ng malay. Sinabi ni Han Hien kay Tan Kong na magbantay para kay Fu Lam habang dinadala niya si Guanling pabalik sa kanyang silid. Bumaba siya upang hanapin si Tan Kong, ngunit hinila siya nito sa isang sulok. Sa pagkakataong ito, hindi siya napunta sa ibang panahon nang magdikit sila. Sinabihan ng sistema si Tan Kong na ang pamamaraang iyon ay ginamit ng masyadong madalas dati kaya nakalock ito at ngayon kailangan niyang halikan siya ng higit sa 3 segundo upang makapaglakbay sa oras. Nang hahalikan na ni Tan Kong si Han Hien, tumakbo siya at hinabol si Fu Lam. Habang papalapit siya sa kanila, hinila siya ni Tan Kong at isinandal sa dingding, naghahanda na halikan siya. Ngunit tumakbo siyang muli kaya diretsong nahalikan ng lalaki ang pader. Hinabol ng dalawa si Fu Lam sa isang lugar. Pagkatapos ay hiniling ni Han Hien kay Tan Kong na maging kamera na tumatakbo para tulungan siyang bantayan si Fu Lam. Pumasok si Tan Kong kasama si Fu Lam at may isang taong nakatayo sa plataporma para sa pagtawag ng pangalan. Sa kabutihang palad, walang sumagot sa pangalan ng isang tao, kaya nagpanggap siya na siya ang taong iyon. Pinuri siya ng tagapagturo na gwapo at sinabing sigurado siyang maraming babae ang nagkakagusto sa kanya, ngunit pumunta siya para sa emotional manipulation na klase at malamang ay may problema sa pag-iisip. Umupo si Fu Lam sa tabi niya at inamit na 2 buwan na siyang nag-aaral doon at marami na siyang nalilito na babae. Narinig din ni Han Hien ang lahat sa pamamagitan ng telepono. Nakita niya ang taong pinakahuling dumating sa klase at magbubukas na sana ng pinto. Marahil ang taong pinagpapanggap ni Tan Kong, kaya dali-dali siyang tumakbo upang pigilan ito. Sinabi niya na siya ang namamahala sa pagpaparehistro ng klase at ang klase ay ipinagpaliban, kaya dapat siyang umuwi. Matagumpay niyang niloko ang
lalaki na nakaligtas sa isang sakuna. Pagkatapos magpaalam, bumalik ang lalaki upang hingin ang contact information ni Han Hien na ikinabahala niya. Nagdahilan siya na low battery ang kanyang telepono at nag-usap sila na magkikita bukas sa klase para mag-add bilang magkaibigan. Sa huli, umalis na rin ang lalaki. Narinig ni Han Hien na kailangan nilang kolektahin ang mga telepono, kaya pinutol niya ang koneksyon at naghintay kay Tan Kong sa labas. Lumabas siya at sinabi sa kanya na nagtuturo sila kung paano magmahal sa pinakamaikling panahon, na ikinagalit ni Han Hien ng isipin na ginawang eksperimento ni Fu Lam ang kanyang kaibigan, kaya sinipa niya ang hagdan. Humingi ng tulong si Han Hien kay Tan Kong at pumayag ito. Pagkatapos ay sinubukan niya ulit siyang halikan, ngunit yumuko siya dahil sa sakit ng paa at umalis. Kinabukasan, pinasuot ni Han Hien si Tan Kong ng T-Playboy na estilo upang maging angkop sa klase at binigyan siya ng voice recorder. Ngunit sa araw na iyon, parehong pumasok ang totoo at ang nagpapanggap. Kaya nang tawagin ang pangalan, pareho silang sumagot. Nahuli sila dahil naroon na si Tan Kong kahapon, ang isa pa ay itinuring na impostor at pinagtabuyan palabas. Nang lumabas sila, ang lalaki ay nakatagpo muli ni Han Hien nang umiti at kumaway sa kanya nang may pag-aalangan. Ngunit ang lalaki ay galit na umalis at hindi na nag-abala. Nagsumbong siya sa pulisya na niloko siya sa klase, kaya dumating ang pulis at inaresto ang lahat ng tao sa klase. Ngunit hindi si Tan Kong dahil nagbigay siya ng ebidensya mula sa recorder na ibinigay sa kanya ni Han Hien. Pinuri ni Han Hien si Tan Kong sa pagiging mahusay, ngunit sinabi niya na tanga siya dahil siya lang ang tutulong sa kanya, hindi ang lahat. Pagkatapos, walang pakialam siyang tumakbo at sinabi na ikaw ang tanga. Dahil nakatayo lang si Han Hien, hinalikan siya nito nang hindi nag-iisip, kaya muli siyang napunta sa ibang panahon. Pagkagising ni Han Hien, bumiti siya dahil hinalikan siya ni Tan Kong. Sa unang pagkakataon, nalaman niya ang pakiramdam. Ang halik ay ganoon at inisip na gusto siya ng lalaki. Humarap si Han Hien kay Quan Lin at tinanong kung nakita niya si Fu Lam kamakailan, at galit na sinabi ni Quan Lin na huwag na siyang banggitin. May isang babae na naloko sa pera at pag-ibig at nag-logout, kaya isipin mo na bulag ako dati, Han Hien. Nag-alala si Han Hien pagkatapos marinig ito. Bakit may taong nag-logout? Ibinago ba niya ang nakaraan dahil sa paglalakbay niya sa oras? Sa panig ni Tan Kong, ipinapaalam ng robot na na-unlock ang paglalakbay sa oras, ngunit may masamang balita. Dahil binago ng batang babae ang nakaraan, bilang parusa bago siya bumalik, kailangan niyang bawiin ang core ng enerhiya. Kung hindi, masisira siya. Magkasamang pumunta sina Tan Kong at Han Hien sa summer camp. Ngunit iniisip lang niya kung paano mabawi ang core ng enerhiya na nasa kanya. Sinubukan ni Han Hien na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya pinansin. Gusto niyang umupo sa tabi niya, ngunit umiiwas siya. Pagkatapos, may isang taong umupo sa pagitan nila, kaya hindi sila nakapag-usap. Inakala ni Han Hien na nahihiya lang siya pagkatapos nilang maghalikan, habang iniisip lang ng lalaki kung paano kunin ang kanyang gamit. Sa gabi sa camping site, tinitigan niya si Han Hien, pagkatapos ay tinanong siya kung mainit ba siya para tanggalin ang kanyang jacket. Ngunit sinabi niya na hindi siya nainitan at maraming lamok sa kagubatan, kaya hindi niya kailangang tanggalin. Inakala ni Han Hien na nag-aalala si Tan Kong sa kanya, ngunit hindi niya alam na tinatantya lang niya kung nasaan ang core ng enerhiya. Ngunit napakahaba ng suot niyang jacket, kaya hindi niya ito makita. Inimbitahan ni Tan Kong si Han Hien na maglakad-lakad. Dahil wala na silang masyadong oras, sinabi ni Tan Kong kay Han Hien na ipikit ang kanyang mga mata at ilabas ang kanyang kamay. Pagkatapos, sinuri niya ang pulso niya. Inakala ni Han Hien na nilalagyan siya ni Tan Kong ng pulseras, ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya na nahuli niya ang isang alitap-tap at ibinigay sa kanya. Masaya siya at naisip niyang napakaromantiko nito. Naglabas din si Han Hien ng regalo para ibigay sa kanya. Pagkatapos ay umamin siya ng pag-ibig kay Tan Kong. Ngunit tinanggihan siya nito dahil wala siyang balak na makipagrelasyon sa kanya. Tinanong siya ni Han Hien kung hindi niya siya gusto dahil tinulungan niya siya, hinalikan siya at binigyan pa siya ng alitap-tap. Ngunit sumagot si Tan Kong na inakala niyang hindi iyon pagmamahal. Pagkatapos ay sinisi ni Han Hien ang kanyang sarili sa pagiging masyadong emosyonal. Itinapon ang regalo sa sahig at umalis ng malungkot. Nagpakita ang robot ng sistema at tinanong siya kung bakit niya sinaktan ang dalaga at sinabi sa kanya na habulin siya upang kunin ang core ng enerhiya. Kung hindi ay manghihina siya at maglalaho. Dinampot ni Tan Kong ang regalo ni Han Hien at tinanong ang sarili niya kung bakit siya nasasaktan. Kinabukasan, nang makita ni Han Hien si Tan Kong sa klase, hinilan niya si Quan Lin at umupo sila sa malayo upang iwasan siya. Ngunit hindi ito naintindihan ng lalaki at lumipat siya at umupo malapit sa kanila na may dalang libro at kwaderno. Susubukan pa sanang hilahin ni Han Hien ang kaibigan niya sa ibang lugar, ngunit pumasok ang guro sa klase at sinabi na umayos na, kaya hindi na sila makagalaw. Inanunsya ng guro na magkakaroon ng music festival, kaya dapat makipagtulungan ang mga estudyante. Biglang tumayo si Tan Kong at sinabing gusto niyang maging kagrupo si Han Hien. Tumayo siya at tumanggi, ngunit sinabi ni Batch Temvu na gusto niyang maging kagrupo si Tan Kong, kaya nagbago ng isip si Han Hien at sasali siya. Sa gabi sa music room, ibinigay ni Tan Kong kay Han Hien ang musika na kanyang isinulat, ngunit binagsak niya ito sa mesa at sinabing alam niyang sumulat ng kanyang sarili at hindi niya kailangan ang sa kanya. Nang umalis si Han Hien, nahilo si Tan Kong dahil bumaba ang kanyang enerhiya. 70% na lang ang natitira. Narinig ni Han Hien ang tunog ng piano, kaya pumasok siya sa silid kung saan tumutugtog si Batch Temvu. Tumayo siya at tinanong
si Han Hien kung ano ang palagay niya sa bagong kanta ng grupo nila at humingi ng opinyon. Natulala si Han Hien nang malaman na nasa iisang grupo sila ni Batch Tae-vu at Dan Kong, ngunit hindi niya ito alam. Lumipat si Han Hien sa ibang silid upang magsulat ng musika, ngunit wala siyang maisip kaya galit niyang ginusot ang papel at itinapon. Sakto namang pumasok si Dan Kong. Galit na sinabi ni Han Hien, hindi ba't maganda kang partner ni Batch Tae-vu? Bakit ka narito at hindi mo siya hinahanap? Sumagot si Dan Kong, sino ang nakipagtulungan sa kanya? Sinaway siya ni Han Hien na ilahat ay pwedeng umasa dahil sa'yo. Ngunit nang tanungin siya ni Dan Kong kung galit ba siya, tumalikod siya at sinabing, sino ang nag-abala na magalit? Pakiramdam niya ay masamang tao siya. Nakita niya ang lahat ng ginawa nila. Dalawang lalaki at isang babae ang magkasama sa isang silid. Ngunit normal lang iyon para kay Dan Kong dahil magkaibigan lang sila at hindi ba't magkasama rin sila ngayon. Naubusan ng salita si Han Hien kaya sinuntok niya siya. Ngunit naiwasan niya ito kaya nilingon niya siya at tinawag na Lolo bago umalis. Hindi naintindihan ni Dan Kong kung ano ang ibig sabihin ng T-Lolo kaya ipinaliwanag ng robot ng sistema na Lolo ay isang itanga na tao, mas masahol pa sa isang piraso ng kahoy, tulad mo, at inihayag na ang kanyang enerhiya ay 50% na lang. Naalala ni Dan Kong na maraming beses na siyang pinagalit ni Han Hien. Paano niya makukuha ang core ng enerhiya? Ikinuwento ni Han Hien. Ibinigay ni Tan Events kay Baek Xianwu ang liriko ng kanta na nagpadali sa kanyang pagmamalaki sa kanya na labis na hindi ikinatuwa si Hanran. Nang marinig ito ni Guanlin, sinabi niya kay Tan Events na isa siyang malamig na tao marahil ay hindi siya tulad ng iniisip ni Hanran. Tinanong naman ni Tan Events kung paano pasayahin si Hanran. Nagtaka siya kung bakit nasa kamay ni Baek Xianwu ang notasyon ng musikang isinulat niya para kay Hanran. Matapos mag-imbestiga, nalaman niya na habang nagsusulat siya ay nakatulog siya at pumasok si Baek Xianwu sa music room para kunin ito. Nakita ni Hanran ang pangyayaring ito mula sa bintana kaya nagkaroon siya ng di pagkakaunawaan. Sa araw ng seremonya ng parangal, tinawag ang pangalan ni Baek Xianwu. Pagmamalaki siyang dumaan sa harap ni Hanran at umakyat sa entablado upang tanggapin ang parangal. Habang nagsasalita siya sa entablado, biglang tumama sa kanya ang liwanag at tumunog ang isang recording ng pag-uusap ni Baek Xianwu at Dan Eden na nagpapakita na ang gawaing iyon ay sa kanya at siya ay isang magnanakaw na nagnakaw para manalo sa parangal. Pagkatapos nito, lahat ay tumuro kay Baek Xianwu at sinabing isa siyang magnanakaw kaya hindi niya alam kung saan magtatago at tumakas. Inisip ni Hanran na siya ang may gawa nito. Tumingin siya kay Dan Eden at winagayway niya sa kanya ang recorder na nagpahiwatig sa kanya na nagkamali siya sa pag-akusa sa kanya. Ngunit hindi pa rin ito mababayaran ang pinsalang idinulot niya sa kanya. Lumabas ang system robot na binabati si Tan Eden dahil napatahimik niya si Hanran. Matapos ay pinilit niya ang binata na kunin na ang core ng enerhiya dahil malapit na itong maubos. Hindi na ito kayang iproseso ng robot kaya kailangan niyang humanap ng solusyon. Si Tan Eden ay nag-text kay Hanran para magkita dahil may gusto siyang sabihin. Pumayag naman si Hanran. Niyaya siya ni Tan Eden para humingi ng tawad tungkol sa pagkawala ng kanyang karapatan sa paligsahan. Nagkusa rin si Tan Events na humingi ng tawad tungkol sa issue ni Baek Tianwu na nagpang-akala ay Hanran na mali ang narinig niya. Inamin din niya na mali ang pagturo niya sa binata. Dahil dapat may sinseridad ang paghingi ng paumanhin, nagdala siya ng regalo para kay Hanran, umaasang tatanggapin niya ito na ikinatuwa niya. Hanggang sa naglabas siya ng isang baukwet ng mga chrysanthemum na wala ang ngiti niya at pinagtatawanan sila ng mga tao. Nang malaman niya na ito ang unang beses na humingi ng tawad ang binata, napangiti na lang siya. Nang magbigay siya ng sariwang bulaklak sa iba, sinigawan siya ni Hanran at umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang ay bumalik at kinuha ang bulaklak dahil regalo pa rin ito. Matapos may paliwanag ng robot system na ang chrysanthemum ay para sa patay, naintindihan niya at natuklasan na mali na naman ang ginawa niya na ikinagalit ni Hanran. Pagkatapos ng insidenteng iyon, patuloy na sinundan ni Tan Eden si Hanran. Sinabi ni Hanran na huwag na siyang sundan pero sinundan pa rin niya at dahil wala siyang sinabi, nagalit siya at umalis. Pakiramdam ni Tan Eden ay hindi na ito komportable. Nagpadala siya ng almusal na may kasamang mensahe kay Hanran. Ngunit nang tumayo siya sa labas ng pinto, nakita niyang ibinigay niya ito sa ibang kaklase. Nahuli siya na nakatayo doon kaya umalis na lang siya. Nag-text si Tan Events kay Hanran kung pupunta ba siya sa basketball court mamaya pero tumanggi siya at sinabing kailangan niyang pumunta sa music room. Kaya pinuri siya ni Tan Event sa kanyang kakaibang estilo ng musika na nagpang-akala sa kanya na niloloko siya dahil lahat ay nagsasabi na pangit ang kanyang mga kanta at ayaw nilang pakinggan. Kaya hindi na niya sinagot ang mensahe. Sa gabi, kinontro ni Tan Event ang isang drone na may kasamang rosas at isang heart-shaped na papel at pinadala sa pinto ni Hanran. Ngunit isinara niya ang pinto at tumalikod kaya nabigo na naman siya. Samantala, saan man magpunta si Baek Tianwu ay pinagtuturo at sinisigawan at ang pinto ng kanyang silid ay may mga nakadikit na mapanlait at nakakainsultong mga salita. Nag-text siya sa kanyang mga kaibigan. Hindi ito nagtagumpay dahil na-block siya ng mga ito. Sinundan ni Tan Eden si Hanran hanggang malapit sa dormitoryo ng kababaihan at umalis lamang ng paalalahanan siya nito. Hinabo ni Baek Tianwu si Tan Eden at sinigawan siya dahil nagawa niyang bitagin at insultuhin siya. Dahil ba kay Hanran, tanong niya. Sinabi ni Tan Eden na ginawa niya lang iyon bilang dahilan na nagpagalit sa kanya at nagtulak sa kanya na maghiganti sa dalawa. Dahil sa labis na sama ng loob, nag-post si Hanran na sa
susunod na buhay, gusto niyang maging isang lalaki. Naintindihan ni Tan Irengu ang ibig sabihin nito, kaya kumuha agad siya ng bag at bumili ng mga bagay para sa kanya. Dahil hindi siya pinapayagang pumasok sa dormitoryo ng kababaihan, tinawag na lang niya si Hanran na bumaba para kunin ang mga ito. Nang bumaba si Hanran para kunin ang mga gamit, sa loob-loob niya ay masaya siya dahil ang isang kilog na tulad niya ay marunong gumawa ng ganitong bagay. Ngunit sinabi niya na hindi niya kailangan ang pag-aalala nito. Sa kanyang pag-aakala, nabigo na naman siya dahil hindi niya napasaya si Hanran. Habang pabalik sa kanyang silid, narinig ni Hanran ang ingay ng away sa banyo, kaya sumilip siya. Nakita niya si Bai Tianwu na sinasampal at sinisigawan ng ibang mga kaklase at sinasabing nagnakaw siya. Nagkunwari si Hanran na bumati ng malakas sa dorm manager para paalisin ang mga nambubuli kay Bai Tianwu. Pagkatapos ay pumasok siya upang tingnan kung maayos lang ba siya. Hinawakan ni Bai Tianwu ang dulo ng damit ni Hanran at umiiyak na sinabing binubuli siya ng buong paaralan. Nagpasalamat siya kay Hanran sa pagtulong. Ngunit sinabi ni Hanran na tutulungan din niya ang sinumang iba at umalis na. Matapos umalis ni Hanran, ngumiti si Bai Tianwu na nagpapakita ng kanyang masamang ugali. Samantala, binigyan ng babala si Tan Iren. Dapat mag-isip ka na agad ng solusyon dahil 20% na lang ang natitirang enerhiya. Habang naglalakad, nakita ni Tan Iren si Bai Tianwu na kasama ang ilang tao. Narinig niyang pinag-uusapan nila ang tungkol sa hiling ni Bai Tianwu na sampalin siya ng totoo para magmukhang makatotohanan at sinabi rin nilang huwag kalimutang tawagin sila para magtulungan ulit sa susunod. Kaya naintindihan na ni Tan Iren ang lahat. Nang pabalik si Hanran mula sa banyo at makarating sa pinto, narinig niya si Bai Tianwu na nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Sinasabing pinipilit siya ng mga ito na magkaroon ng magandang performance at hindi man lang nag-aalala sa kanya. Na dahilan kung bakit siya kinamumuhian at binubuli ng buong paaralan at sa huli ay umiiyak at gustong mamatay. Pumasok si Hanran sa silid at inalo siya. Sinasabing hindi siya ayaw makipagkaibigan sa kanya. Sadyang mahirap lang siyang kausap at mahirap pakisamahan. Tinatanong ni Bai Tianwu kung mapapatawad ba siya ni Hanran at pumayag naman si Hanran na kalimutan na ang nangyari. Kinabukasan, magkasamang naglalakad sina Hanran at Bai Tianwu. Nang makita ni Bai Tianwu na paparating si Tan Events, agad siyang lumapit at inakbayan si Hanran. Tiningnan siya ng masama ni Tan Events, pagkatapos ay tinawag si Hanran sa ibang lugar dahil may gusto siyang sabihin. Sinabi ni Tan Events na hindi mabuting tao si Bai Tianwu kaya huwag siyang sasama dito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Hanran at tumalikod. Kaya't inamin na lang ni Tan Events na siya ang time traveler noong nakaraan at dahil sa pagbabago ng nakaraan, siya ay pinarusahan. Tinanong naman ni Hanran kung may motibo ba siya sa paglapit sa kanya. Samantala, 0% na lang ang natitirang enerhiya ni Tan Events. Wala nang oras para magpaliwanag pa, kaya naisip ni Hanran na mas masama pa siya kay Bai Tianwu at umalis. Wala nang nasabi si Tan Event, kundi mag-ingat ka kay Bai Tianwu at pagkatapos ay nawalan ng malay na nag-alala kay Hanran kaya nagmamadali siyang tumakbo at dinala siya sa ospital. Tinanong siya ng doktor kung kamag-anak ba siya ng pasyente at sinabi niyang kaklase lang siya at ulila ito. Sinabi naman ng doktor sa kanya na sinuri nila siyang mabuti at bagaman malusog siya, mahina naman ang kanyang vital signs. Kung magigising siya ngayon, malulutas ang problema. Kung hindi, wala ng pag-asa. Sinisisi ni Hanran ang sarili niya sa hindi magandang pakikitungo sa kanya. Kung ngayon ay, kung babalik ba siya sa nakaraan, ay maililigtas niya siya o mapapatay pa niya siya. Ano ang gagawin niya? Pagbalik ni Bai Tianwu sa silid, narinig niya ang desisyon ni Hanran na mag-travel sa oras, kaya nalaman niyang may kakayahan ito, kaya sinundan niya siya para makasama sa pag-travel. Dahil gusto niyang makuha ang premyo, tumakbo si Hanran sa harapan ng kanyang guro, kaya hinabol siya nito at sinabing bumalik sa klase. Nang makita ito ni Bai Tianwu, tumakbo siya at nagkunwaring may sakit para maitulak siya ni Hanran na naging dahilan ng matagumpay nilang pag-iwas sa guro. Tinanong niya si Hanran kung totoo ba ang sinabi niyang mag-travel siya sa oras dahil nakita niyang tiningnan niya ang kanyang pulso. Sinabi naman ni Hanran na nagbibiro lang siya. Hinawakan ni Bai Tianwu ang pulso ni Hanran at dahil wala siyang nakita, sinabi niyang una na siyang bumalik sa dormitoryo. Si Hanran ay tumakbo sa silid ni Tan Event. Hinawakan ang kanyang kamay para mag-travel sa oras, ngunit walang nangyari. Tinanong niya si Tan Event kung bakit niya sinabi na kapag hinawakan ang kamay niya ay mag-travel sila, pero wala namang nangyari. Narinig ni Bai Tianwu na nasa labas ang lahat ng ito. Ipinakita niya ang kanyang tunay na ugali at pinilit si Hanran na hawakan ang kamay ni Tan Event, ngunit wala talagang nangyari. Tinulak ni Hanran si Bai Tianwu palabas, ngunit itinulak siya ni Bai Tianwu pabalik. Kaya naman, natumba siya kay Tan Event at nahalikan siya na nagpa-travel sa kanila sa nakaraan 3 araw bago ang kasalukuyan. Tumakbo siya para tingnan kung okay ba si Tan Event, at okay naman siya. Nalaman niya na ang lahat ng sinabi ni Tan Event tungkol kay Bai Tianwu ay totoo. Nagpasya siyang huwag makipag-ugnayan kay Tan Events para hindi siya makumatos dahil alam na ni Hanran ang mangyayari sa hinaharap. Dumiretso siya sa pinto ng banyo para panoorin ang kanilang pag-arte. Pagkatapos ay gumawa siya ng ingay para malaman nilang dumating na siya at para sampalin si Bai Tianwu. Pagkatapos ay kalmado siyang pumasok. Sinabing maghugas lang siya ng kamay at maaari silang magpatuloy. Si Bai Tianwu naman ay galit dahil kailangan pa rin niyang magbayad pero hindi naman naabot ang kanyang layunin. Sa gabi, nagpatuloy siya sa paghihintay kay Hanran na pabalik sa silid para ituloy ang kanyang drama sa pagtawag sa kanyang pamilya. Ngunit alam na ni Hanran ang mangyayari at ngumiti lang siya. Tumayo lang si Hanran sa pinto at hindi pumasok na nagpatakbo kay Bai Tianwu para tingnan siya at pagkatapos ay pinuri niya siya sa kanyang magaling na pag-arte at sinabing mag-aral na lang siya ng acting kaysa sa musika. Nagkunwari si Bai Tianwu na hindi niya naintindihan kaya kinuha ni Hanran ang telepono niya para patunayan na hindi niya tinatawagan ang kanyang pamilya. Kaya galit na kinuha ni Bai Tianwu ang telepono at umalis. Sa ngayon, iniiwasan ni Hanran si Tan Event sa tuwing makikita niya ito. Saan man sila
sila magkita, umiiwas siya, ngunit nahuli pa rin siya nito, kaya't kailangan niyang magdahilan para makaalis kaagad. Pagkatapos, nasa library silang dalawa at sa pagkakataong ito, hindi na siya makaiwas pa, kaya nakipag-usap siya sa kanya. Hindi napigilan ni Hanran ang kanyang luha at sinabi niya ang lahat sa kanya. Alam niyang isa siyang time traveler at sa bawat pag-travel niya, mas lumalala ang kanyang parusa. Ngunit dahil kumatos na siya, sinubukan niyang bumalik sa nakaraan sa isang makasariling paraan. Gusto niyang gumaling siya. Sana gumaling na lang siya. Naintindihan ni Tan Ivengu ang lahat at sinabi niyang tanga siya. Pagkatapos ay hinalikan siya at dinala pabalik. Nang bumalik si Hanran, nakita niya pa rin si Tan Ivens na walang malay, kaya tinawag niya ang mga doktor at pamilya nito na naging dahilan ng paglabas niya para maghintay. Lumabas ang doktor at sinabi sa kanya na sa ngayon ay hindi pa siya magigising at may malaking posibilidad na maging vegetative state siya. Pinayuhan siya na kausapin siya ng madalas dahil baka magkaroon ng himala na ikinalungkot ni Hanran. Nalungkot si Hanran at hindi niya alam ang gagawin. Samantala, si Tan Ivengu ay nasa isang makitid na espasyo at ang sistema ay nag-anunsyo na ito ay isang parallel space para sa pag-iimbak ng kamalayan kapag naubos ang enerhiya. Kung gusto mong bumalik, dapat na higit sa 50% ang enerhiya. Sa panahong ito, imposibleng makalabas dahil napakahirap sirain ang espasyong ito. Upang mag-charge ng enerhiya, kailangan mong kunin ang core ng enerhiya na kinuha mismo ng orihinal na may-ari at ngayon, 2% na lang ang natitirang enerhiya niya. Si Hanran ay nakaupo at kinakausap siya at sabay nilang inalala ang kanilang mga alaala nang magkasama sila. Masaya si Tan Ivens na kasama si Hanran at marahil ay gusto na niya siya. 10 araw na si Hanran sa silid niya, ngunit tulog pa rin siya. Inilapit niya ang kanyang kamay kay Tan Ivens at sa oras na iyon, ang frequency ng core ng enerhiya at ang enerhiya ng time traveler ay tumugma, kaya unti-unting bumalik ang enerhiya ni Hanran. Nakita niya ang kanyang pulso na kumikinang at kumikislap na parang tibok ng puso, kaya tumakbo siya upang tawagin ang doktor. Ipinabatid ng doktor na nagising na ang pasyente at maaaring lumabas sa ospital pagkatapos ng ilang araw. Ikinatuwa niya iyon. Sinubukan ni Tan Ivens na bumaba sa kama, ngunit pinigilan siya ng nurse. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang gustong sabihin kay Daeshin, ngunit patuloy siyang tinatanong ng iba pang bagay upang maiwasan ito. Pagkatapos ay nagpaalam siya dahil maayos na si Tan Ivens. Ayaw niya siyang saktan muli kaya nagpa siya siyang umalis. Hindi maintindihan ni Tan Ivens kung bakit ganito si Daeshin. Bagaman naisip ni Daeshin na hindi na sila dapat magkita muli kapag natutulog si Tan Ivens. Palihim siyang nagdadala ng pagkain sa kanya dahil natatakot siyang magutom siya at walang mag-aalaga. Malinaw na alam ni Tan Ivens pero nagpanggap na tulog hanggang sa umalis siya. Sa susunod na pagkakataon, nagdala na naman siya ng pagkain, ngunit pinakiusapan ang nurse na ibigay. Natuklasan ni Tan Ivens na nakatayo siya sa labas ng pinto kaya tinawag niya ito papasok at sinabing pakainin siya at naglambing pa na hipan pa ang pagkain. Palihim na nagdala ng mansana si Daeshin kay Tan Ivens at palihim na lumabas, ngunit alam ni Tan Ivens kahit nakatalikod siya kaya tinawag niya ito pabalik para balatan ang mansanas para sa kanya. Alam ni Tan Ivens na bumalik si Daeshin sa kanya sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras upang iligtas siya, kaya lalo siyang lumalapit dito. Kaya hindi na niya binalatan ang mansanas at isinubo na lang ang buong mansanas sa bibig niya. Pagkatapos lumabas sa ospital, bumalik siya sa paaralan at sumunod si Daeshin, ngunit pinanatili niya ang distansya kay Tan Ivens. Lumingon si Tan Ivens, lumapit kay Daeshin at sinabi na gusto niya ito. Ngunit sinabi niya na hindi na niya gusto si Tan Ivens at umalis dahil naisip niya na iyon ang pinakamahusay. Pagkatapos, umupo siya sa isang sulok at uminom ng beer upang maibsan ang kalungkutan at naunawaan kung ano ang pakiramdam ng sakit. Isang binata ang lumapit at nakipag-usap sa kanya. Ang pangalan niya ay Gidinsin. Siya ang dating kaibigan na pinagpanggap ni Tan Ivens. Sa klase, nag-usap sila ni Daeshin at nalaman nilang hindi masamang tao ang isa't isa dahil sa huling pagkakataon ay dumating lang siya bilang espiya. Tinanong ni Gidinsin kung naghiwalay na ba silang dalawa, sumagot siya na dati ay magkaibigan lang sila, ngunit kailangan niyang aminin na gusto niya si Tan Ivens. Gusto na ni Gidinsin si Daeshin mula pa noong una silang nagkita. Nakita niyang malungkot si Daeshin. Kaya sinampal niya ang kanyang balikat at sinabing maaari siyang umasa sa kanya, ngunit tumanggi si Daeshin at nagpaalam. Umuwi si Daeshin sa kanyang dormitoryo at natuklasan ni Quanlin na may amoy siya ng alak kaya tinanong siya kung ano ang nangyari. Kaya sinabi ni Gisei Tim na hiniwalayan siya ni Tan Ivens at pinagsalitaan sila ng masama. Biglang may narinig na boses mula sa baba ng bakuran. Tinatawag ni Tan Ivens si Daeshin na bumaba. Nang marinig niya ito, isinara niya ang bintana at umakyat sa kama. Naghahanap ng paraan si Tan Ivens upang bumalik ang pagmamahal ni Daeshin para sa kanya. Una, nagpakita siya ng kagandahang asal. Nang makita niyang tumatakbo siya sa ilalim ng ulan, kusa siyang nag-alok ng payong at umalis. Pangalawa, ipinakita niya sa kanya ang kanyang talento sa musika. At sa huli, pinapaboran niya ang kanyang matalik na kaibigan at humingi ng tulong. Napakadali ni Quanlin, basta ibigay mo lang ang pangangailangan niyang pagkain at inumin. Dadalhin niya si Daeshin sa lugar kung saan siya kailangang makipagkita. Pagkatapos ay magdadahilan siyang masakit ang tiyan at umalis at sabihing maghintay siya. Sa panahong iyon, aayusin ni Quanlin at ng iba pa ang lagay ng panahon para maging romantiko. Sa huli, kailangan lang na lumabas si Tan Ivens na parang nasa isang Korean romance drama. Nakaupo si Tan Ivens at nakikipag-usap kay Daeshin. Sinabi ni Daeshin na naiinis siya nitong mga nakaraang araw. Natatakot siyang saktan si Tan Ivens muli. Kaya iminungkahi ni Tan Ivens na maaari silang maging mag-asawa na walang pisikal na pakikipag-ugnayan at hindi tumanggi si Daeshin. Lumuhod si Tan Ivens sa isang tuhod at sinabing gusto niya si Daeshin. Gusto mo bang maging kasintahan ko? Tinanong ni Daeshin kung nag-propose ba siya. Kaya tumayo siya at tinanong muli si Daeshin, gusto mo bang maging kasintahan ko? At tinanong
tinanong niya rin kung ganoon ba kabilis iyon at hindi siya makatanggi. Sa pagkakataong ito, nakuha ni Tan Event si Jae-shin at naramdaman niyang mapagkakatiwalaan si Kwanlin. May kasintahan si Jae-shin mula sa ibang panahon kaya nabigla siya. Tinanong niya kung maaari niyang ibigay sa kanya ang numero ng loto, ngunit tumanggi siya dahil ang paggamit ng espesyal na kakayahan ay bawal. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong kung mayaman ba siya, ngunit sinabi niyang hindi, kaya naisip niya na ang lahat ng nasa pelikula ay kasinungalingan. Pagkatapos ay patuloy siyang nagtanong sa kanya ng maraming bagay. Marunong ka bang lumipad? May pakpak ka ba? Mula sa aling planeta at iba pa. Naglalakad si Jae-shin at Kwanlin, ngunit dahil sa confession of love, nawala sa sarili si Jae-shin. Nang makita ang dalawang magkasintahan na nakatayo malapit sa kanila, agad siyang nagtanong, magkasintahan ba kayo? At sinabi rin niya na na-confess siya ng pag-ibig at kinurot niya ang pisngi ni Kwanlin. Kaya binalaan siya ni Kwanlin na paparating na ang guro para tumakbo siya palayo. Si Tan Event naman, habang naglalaro ng piano, nakatanggap ng mensahe mula kay Jae-shin na nag-aanyaya sa kanya na maghapunan at pagkatapos ay manood ng scene at agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Dumating si Jae-shin sa restaurant 0 minuto bago ang itinakdang oras at pinabilis niya si Tan Event dahil huli na kahit wala pa sa itinakdang oras ang usapan nila para sa kanya. Ang sinumang dumating pagkatapos niya ay huli na. Habang naghihintay siya kay Tan Event, sige, naroon din si Gidegit kaya tumakbo siya at nakipag-usap kay Jae-shin ng nakangiti na naging dahilan upang sumimangot ng kaunti si Tan Event. Nang dumating siya, lumapit si Tan Event kay Jae-shin at sinabing magpatuloy lang sila sa pag-uusap. Ngunit sinabi ni Gidegit na hindi na niya guguluhin si Jae-shin at ang kasintahan nito. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya ang isang bagay na hindi maintindihan ni Jae-shin na ikinainis ni Tan Event. Tinanong niya kung anong nangyari at sinabi niya na dapat ay tinanong niya kung anong gusto niyang kainin at hindi siya tatanungin. Humingi siya ng tawad at tinanong kung anong gusto niyang kainin, ngunit ang kanyang saloobin ay nakakainis at mainitin ang ulo na naging dahilan upang mainis din si Jae-shin at umalis. Sinabi kay Tan Event na kumain mag-isa. Pagdating sa kanyang kwarto, nagreklamo si Jae-shin kay Kwanlin tungkol sa saloobin ni Tan Event na naging dahilan upang mawalan siya ng gana kumain. Kaya inanyayahan ni Linlin si Jae-shin na kumain dahil alam niyang wala pa siyang nakakain at gusto rin niyang makakuha ng balita. Alam ni Jae-shin na si Kwanlin pa rin ang pinakamabait at balak pa niyang halikan ito. Si Tan Event naman, naisip niya ang tungkol sa masayang pag-uusap ni Jae-shin at Gidegit na ikinagalit niya. Sinabi ng system robot sa kanya na nagsiselos siya at ipinaliwanag ito sa kanya. Ipinaliwanag din ni Kwanlin kay Jae-shin na nagsiselos si Tan Event. Hindi niya lang napapansin. Nang malaman ni Jae-shin na nagsiselos siya, napangiti siya. Ang malabong sinabi ni Gidegit kay Jae-shin ay tungkol sa pagbuo ng isang banda at naramdaman ni Jae-shin na magiging kapaki-pakinabang iyon para sa hinaharap. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nakatanggap ng mensahe mula kay Tan Event na nagtatanong kung galit pa rin siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mensahe, kaya patuloy niya itong binubuo. Bumaba si Kwanlin sa kama at tinanong siya kung pumapayag ba siya sa sinabi ni Gidegit. Ngunit nag-aalangan pa rin siya dahil mukhang hindi gusto ni Tan Event ang ideya. Sinabi ni Kwanlin na isama na rin niya si Tan Event at naisip ni Jae-shin na makatuwiran iyon. Magkasama sina Jae-shin, Kwanlin at Tan Event sa silid ng mga instrumento ng musika at mayroong bagong mukha, si Gidegit. Pagdating niya, agad na inayos ni Tan Event ang tunog upang maging nakakabingi at tiningnan siya ng masama, ngunit sinabi pa rin niyang okay lang. Nakaupo si Kwanlin at ngiting-ngiti habang pinapanood ang kanilang love story. Ipinahayag ni Jae-shin na si Gidegit ang nakaisip ng ideya. Si Jae-shin ang unang tumugtog ng instrumento para magbigay ng ritmo sa grupo. Pagkatapos ay tinugtog ni Gidegit ang parehong melodya. Nang makita ito ni Tan Event, agad siyang sumingit at tumugtog ng piano ng mabilis upang hindi siya maabutan. Pagkatapos nito, pareho silang tumugtog ng mabilis na parang nag-aaway, walang gustong magbigay at ang kanilang mga mukha ay nakatingala sa kisam. Nang makita ni Jae-shin ito, hindi na siya nakapagtimpi at sinigawan silang dalawa. Tumigil sila at kailangan nilang magtulungan para sa isang pagtatanghal na naging dahilan upang magsalubong ang kanilang mga kilay. Sa oras ng break, naglakad si Jae-shin kasama si Tan Event at tinanong kung bakit siya malungkot nitong mga araw. Ngunit sinabi niya na hindi siya malungkot at sinabi lang ni Jae-shin na ito. At hindi na siya nagtanong pa, kaya nagtataka si Tan Event. Sinagot niya na dati ay ganoon din siya. Ngunit sinabi ni Jae-shin na mas gusto niya siyang maging masaya. Kaya sinubukan ni Tan Event na baguhin ang kanyang saloobin sa harap niya para maging masaya at inanyayahan siyang magtanghalian. Biglang lumitaw si Gidegit at tinawag ang pangalan ni Jae-shin, kaya pinagsabihan siya ni Tan Event na dapat siyang tawagin na ate. Binigay niya ang papel kay Jae-shin, ngunit kinuha ito ni Tan Event. Kaya lumipat siya sa kabilang panig para ibigay ang regalo kay Jae-shin sa harap ni Tan Event. Tinanggap pa rin ni Jae-shin ang regalo na ibinigay ni Gidegit sa harap ni Tan Event. Kaya sinabi niya sa kanyang tainga ng malakas na nagugutom na ako at umalis. Nang makita ito ni Jae-shin, nagpaalam siya kay Gidegit at sinundan si Tan Event. Kinagabihan, habang inaayos ni Jae-shin ang music sheet, lumapit si Tan Event at sinabing ibigay sa kanya ang ibinigay ni Gidegit. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa basurahan at binigyan siya ng iba na maihugis puso at sinabi sa kanya na sa susunod ay dapat lang niyang gamitin ang mga bagay na ibinibigay niya. At pagkatapos ay gumiti silang dalawa habang nakatingin sa isa't isa. Kinabukasan, sa pagtatanghal ng music group ni Jae-shin, magkasama si Jae-shin at Gidegit na tumutugtog at kumakanta ng masaya na ikinainis ni Tan Event. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Pagkatapos ng pagtatanghal, lumingon si Jae-shin at tiningnan si Tan Event habang tinitingnan naman ni Gidegit si Jae-shin. Nang balak niyang hawakan ang kamay ni Jae-shin, sumingit si Tan Event sa pagitan
Pagkita nila, hinawakan ang kamay niya at sabay silang yumukod. Sa mga manonood, pagkatapos na magsara ang kurtina, binawi ni Gideon ang kanyang kamay at tinaasan ng kilay ni Tan Eden ang kanyang kamay na parang napakadumi. Sa dormitoryo, tinanong ni Gideon si Quan Lin tungkol sa kanyang relasyon kay Tan Eden at kung anong dapat niyang gawin dahil nararamdaman niyang naiinis si Tan Eden. Sinabi ni Quan Lin na noong nasa entablado sila, ang mga mata niya ay nakakatakot na parang kakainin niya ng buhay si Gideon. Sa gabi, inanyayahan sila ng grupo na mag-inuman. Inihayag ni Gideon ang isang mahalagang bagay na mula ngayon ay magdidisband ang kanilang grupo. Nawala ng gana si Gideon nang marinig niya ito. Naiinis siya at hindi niya maintindihan kung bakit. Sinabi ni Gideon na ginawa niya iyon dahil kung hindi niya gagawin ang desisyong iyon, mayroong isang tao na magiging masamang demonyo. Magiging masungit siya sa buong araw. Kunwari ay naiintindihan niya si Ra, ngunit tahimik na uminom. Magkasamang umuwi si Hanran at King Kong. Hinatid niya si Hanran at napansin niyang ang daan ay maiksi at mabilis. Nagpaalam si King Kong at Hanran, ngunit pareho silang ayaw maghiwalay. Magkatitigan sila. Pagkatapos, lumapit si King Kong at tinanong siya kung gusto niya siya, kaya namula si Hanran at nautal na nagsabing ki. Sa wakas, nagpaalam sila sa ilalim ng payapang gabi. May isang lasing na lalaking nagngangalang King Kong. Naglakad siya na parang matutumba at naisip niyang si Hanran ay nakabukas ang mga kamay, kaya tumakbo siya at hinalikan ang isang puno. Pagkatapos ay nag-selfie pa siya. Samantala, si Hanran ay mayroon isang magandang panaginip na parang nasa isang painting kasama si King Kong ang ginising ni Quan Lin dahil hinihintay siya nito sa ibaba. Ibinaba ni Quan Lin si Hanran at sinabing, dapat magpasalamat ka sa akin dahil para lang hikayatin ka nalapitan siya, kailangan kong ipagbenta ang aking kaibigan. Sasabihin pa sana ni Quan Lin ang iba pa nang itulak siya ni Hanran dahil natatakot siyang baka may masabi pa ito at mabunyag ang lihim. Nag-date silang dalawa, hindi niya akalain na marunong itong magmaneho. Sinabi niyang ito ay inupahang sasakyan at natuto na siyang magmaneho. May problema ba? Naisip niya ang oras na sumakay sila sa bus at naisip niyang nahihiya ito. Sinabi niyang noon ay hindi pa niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya dahil marami siyang natutunan sa kanya. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa sasakyan at pumunta sa lugar na gustong puntahan ni King Kong. Nagulat si Hanran nang dalhin siya ni King Kong dito. Ito ang lugar kung saan sila nagcamping noong nakaraang tag-init at kung saan nagawa niya ang isang malaking pagkakamali, kaya nais niyang bumalik dito upang magbayad sala at itama ang kanyang pagkakamali. Sinubukan ni King Kong na halikan siya, ngunit umiwas siya dahil bawal ang physical contact. Pagkatapos, umupo siya upang kumain ng mansanas at kinuha ni King Kong ang mansanas at kinain ang bahagi na kinain niya at ibinalik ito sa kanya. Masaya silang naglaro at gumawa ng mga hugis ng hayop gamit ang anino at pagkatapos ay gumawa sila ng hugis puso. Pagkatapos ay sinubukan niya ulit siyang halikan. Magkasama silang naglakad. Inilagay niya ang kanyang jacket sa kanya upang hindi siya ginawin dahil nasa bundok sila at naghanda rin siya ng mosquito repellent para sa kanya. Nakita ni Hanran ang isang alitaptap at hinuli ito at sabay silang nag-wish. Habang buhay na magkasama, sinabi ni King Kong kay Hanran na ibigay ang kanyang kamay at ibinigay sa kanya ang regalong ibinigay niya sa kanya noon na nasira. Ngunit inayos niya ito upang bumalik sa dati. Sinabi niya muli na gusto niya si Hanran upang makabawi sa nakaraan. Pagkatapos, maraming alitaptap ang lumipad na lumikha ng isang magandang tanawin. Sa loob ng tent, natulog si Hanran habang pinagmamasdan niya siya hanggang umaga at tinakpan niya siya mula sa araw upang makatulog pa. Biglang lumiwanag ang pulso ni Hanran. Ang energy core ay umabot sa 100% at otomatikong bumalik kay King Kong. Ang system robot ay nagpakita at nag-anunsyo na matagumpay na nakuha ang energy core. Nagsimula na ang countdown, 72 oras na lang upang umalis sa espasyong ito at bumalik. Nagising si Hanran at lumabas upang hanapin siya. Ngunit wala siyang bakas ng kaligayahan. Tinanong niya kung mayroon ba itong dinaramdam at matagal bago ito sumagot na kailangan na niyang umalis sa lugar na ito. Pilit na ngumiti si Hanran at tinanong kung kailan siya babalik. Ngunit sinabi nitong ang mga time traveler ay hindi makakabalik sa parehong espasyo. Tinanong ni Hanran kung dahil ba sa pagiging pasaway niya noon na naubos ang kanyang energy core, kaya maaga siyang aalis. Sinabi niya na masyado na siyang matagal na nananatili dito. Sininghalan ni Hanran si King Kong, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ano ba ako sa iyo? Sinabi niyang galit siya kay King Kong pagkatapos ay umalis at umiyak ng umiyak habang niyakap ang regalo. Bumalik si Hanran sa dormitoryo na may malungkot na tuyong mata, nagtatago ng kanyang emosyon. Umupo siya ng nakatulala hanggang sa nakatanggap siya ng text mula kay Zayan na nagtatanong kung nasaan siya. Ayaw niyang sumagot dahil iniisip niya lang si King Kong, ngunit nang inanyayahan siya nitong uminom, pumayag siya. Nakikipag-usap si Zayan sa kanya habang siya ay umiinom lang ng alak. Nang makita ito, sinabi niya sa kanya na lalo lang siyang malulungkot. Sinabi ni Hanran na hindi naman ito umibig kaya hindi niya naiintindihan ang nararamdaman niya pagkatapos umibig. Nasagi niya ang sakit nito dahil mas masakit ang umibig ng mag-isa na nagpilit sa kanya na humingi ng tawad sa sinabi niya. Tumayo si Hanran ngunit natisod at inalalayan siya ni Zayan at may isang tao na nakatayo sa sulok. Nang lihim na kumuha ng litrato sa kanilang dalawa. Pagkatapos tulungan si Hanran, nahihiyang inaliw lang siya ni Zayan at sinabing ang pag-alala sa alaala ay maganda pa rin. Pagkatapos, nag-cheer silang dalawa. Kinabukasan, dali-daling ginising ni Quan Lin si Hanran dahil may problema. Nakadikit sa buong paaralan ang mga litrato ni Hanran na nakayakap sa ibang lalaki at hindi kay King Kong. Dali-daling tumakbo siya
upang tignan at galit na inalis ang lahat ng litrato. Nang aalis na siya, nakita niya si King Kong. Bagaman gusto niyang magpaliwanag, umalis siya upang kalimutan ito. Nang makasalubong niya si Bai Xianwu, inasar siya nito at sinabing malandi siya, kasama ang lalaking ito sa umaga at kasama ang isa naman sa gabi. Ang time manager ay talagang kahanga-hanga. Ipinagtanggol naman ni Quan Lin si Han Ran. Hindi, pinayuhan niya si Han Ran na kausapin si Zayan upang linawin ang sitwasyon, ngunit sinabi nitong hindi na kailangan. Hinanap ni Zayan si Bai Xianwu at sinaway ito sa ginawa nito. Gusto niyang isumbong ito, ngunit si Han Ran lang ang magdurusa. Sinabi ni Bai Xianwu, hindi ba't gusto mo rin iyon noon? Dati, nang kinamumuhian ni Zayan ang dalawa dahil sa hindi pagkakaunawaan, nakilala niya si Bai Xianwu. Dahil pareho sila ng kaaway, nagtulungan sila. Ngunit pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan, ayaw na niya silang saktan. Ang buong pag-uusap ni Zayan at Bai Xianwu ay na-record at nakuha sa video ni King Kong. Nagkamali muli si Bai Xianwu. Sinabi agad ni King Kong sa kanilang dalawa, hindi na kailangang magtago. Pagkatapos ay nagsumite ng ebidensya sa guro. Sina King Kong, Zayan, at Bai Xianwu ay nasa loob ng principal's office. Pagkatapos mapanood ang video, inatulan ng guro ang dalawa. Ipinaliwanag ni Zayan na walang nangyari sa pagitan nila ni Han Ran at ang litrato ay lihim na kinuha at ipinakalat nito. Wala nang masabi si Bai Xianwu dahil totoo ang lahat. Pagkatapos, sinabi ng guro sa dalawang lalaki na umalis, habang si Bai Xianwu ay malamang na hindi na mananatili sa paaralan. Galit siya at pinuntirya si Han Ran. Nakasalubong ni Bai Xianwu si Han Ran at sinabing, masaya ka, di ba? Gusto ka na ni King Kong at si Zayan na dating kalaban mo ay gusto ka na rin, kaya lalo akong nagalit sa iyo. Sinabi ni Han Ran na hindi pa rin ito nakikita ang sarili nitong pagkakamali at palagi na lang sinisisi ang iba. Sumagot naman si Bai Xianwu, walang ni isang snowflake ang inosente. Dahil alam niyang tinulungan siya ni King Kong, hinanap niya ito, ngunit hinila siya ni Bai Xianwu at nag-agawan sila sa hagdanan. Nang lumabas si King Kong, nasaksihan niya kung paano itinulak si Han Ran. Sinubukan niyang abutin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya naabutan. Sa oras ng kagipitan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patigilin ang oras at tulungan si Han Ran. Hindi niya pinansin ang pagbabawal na bawal lumabag dito at tatanggapin ang parusa dahil gusto niyang maging maayos siya at siya ang magdurusa. Pagkatapos ay hinalikan niya ito at ibinalik sa nakaraan upang kalimutan ang lahat tungkol sa kanya. Ngunit walang epekto iyon sa kanya dahil naaalala niya ang bawat alaala niya kasama si King Kong at hinding-hindi niya iyon makakalimutan. Patuloy na isinusulat ni Han Ran ang pangalan ni King Kong sa papel at nagbabalik ang mga alaala niya kasama nito. Sinabi niya sa sarili na hindi niya dapat kalimutan ito, ngunit unti-unting naglalaho ang lahat tungkol sa kanyang buhay, kaya patuloy siyang umiyak sa kawalan ng pag-asa. Ang mga alaala niya kay King Kong ay isa-isang naglaho na parang usok at naiwan siyang mag-isa. Sa huli, hindi na niya naaalala kung bakit siya umiiyak. Si King Kong ay inabisuhan na ang kanyang pagiging time traveler ay isang estudyante na may pangalang King Kong na gumamit ng kanyang kapangyarihan na magdulot ng pagsabog sa energy core at hindi niya malalampasan ang parallel space. Pumunta muli si Han Ran sa puno na puno ng magagandang alaala nilang dalawa, ngunit mag-isa na lang siya ngayon. Tinanong ni King Kong ang system kung nagdurusa ba si Han Ran dahil sa kanyang pag-alis. Sumagot ang system na lahat ng ginawa niya sa espasyong iyon ay nabura na parang hindi siya pumunta doon. Naisip ni King Kong na mabuti na rin iyon, hindi na siya magdurusa at umalis na. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang kapangyarihan ay hindi mabubura ang malalim na alaala ni Han Ran sa kanyang puso. Patuloy siyang nakaupo at tumitingin sa kalangitan na iniisip na kasama niya ito at inaalala ang mga magagandang alaala. Tuwing nakakalimutan niya, pinipilit niyang alalahanin ito. Walang tigil sa pag-iisip tungkol sa kanya at naghihintay na bumalik siya. Gaano man kalayo, maghihintay pa rin siya.